Hello, what's up? So this is the I don't know, pinaka-model to. Pero ang model to is Model R36S and this is a game console, retro game console. So actually, na-unbox ko na to 2 days ago if I'm not mistaken. Tama, 2 days ago yata and nakapaglaro na ako ng konti rito. So i-unbox ko lang siya rito sa harap ng camera right now para makita nyo na kung ano yung kasama sa box once na binili nyo to. So una, of course, yung game console. Again, like I said, na-unbox ko na talaga ito. And actually, nakapaglaro na ako nito. Na-excite ako actually masyado para dito. So, yun, nagamit na natin. And yun, ang kasama lang sa box ay itong unit, game console mismo, and a charging cable and a manual. So, that's it. Yan po ang kasama sa box. Ito lang. So, anyway, ang importante na tayo dito. Okay. So, konting tour muna tayo actually. So, kung papansin nyo, maliit lang siya. And yes, very packetable siya. Solid kung packetable lang ng pag-usapan. And this one supposedly, wait, medyo malabo pala. Sulat ko na lang pala dito sa gilid. Yan, dito. Yun. So, yan po ang specs yan. Supposedly, this has rack chip RK3326 quad-core po siya na CPU or chip and ARM64-bit na po yan. Cortex-A35 CPU up to 1.5 GHz na clock speed. 1GB lang ang RAM and 3.5-inch IPS LCD po yan. Full viewing angle. And ang resolution ay 640 by 480. So, not really HD pero I tested kahapon. Maganda po ang screen yan actually kahit na maliit lang yan. And of course, supported din yan 2.4 GHz and 5 GHz Wi-Fi, Bluetooth 4.2, and supported din yan PSP, PS1, DCSS. Anyway, basahin nyo na lang yan. And tour na tayo ng content. Okay, so mapapansin nyo, meron tayong medyo colorful na buttons dito. Then we have the start button, the select button, and the F and auto, pero more like home button to eh. So yes, and then of course we have some joystick here. Dalawa, medyo actually maganda yung feel, pero dito sa mga buttons niya actually is medyo slightly, I don't know, hindi ko maalala kung ito ganito rin yung pakiramdam dati sa original na kung ganito ba katigas yun, pero I think this one is a bit, may konting laban siya eh, pero hindi ako ganun ka komportable. May konting tigas siya pero hindi naman sobrang tigas. Pero coming from Nintendo Switch na mga consoles, medyo may katigasan to ng konti. Okay? And then we have here the speaker. Kung nakita nyo yung grills na yan na butas. And then sa kanan, nandito po ay ang 64GB. Yes, this comes with 64GB na storage micro SD. Dito sa side na to, this is TF1. And then, actually meron ditong pangalawa, which dito daw pwedeng maglagay pa ng isang micro SD card dito naman kung gusto magdagdag daw ng games. Well, I don't have an extra micro SD so hindi ko yan matetest. Pero if that is the case, TF2, nakalagay actually for games. Dito daw for OS. But here, nandito yung OS plus may kasama ng games, yung pre-installed na ng mga games. Marami-rami din yun actually. Nasa sabi is 10,000 to 20,000 yata if I'm not mistaken. Marami-rami din. So this one here, kung gusto magdagdag, we have the power button, the reset button. Yes. Actually, nung una ito yung pinipindot ko para mag-exit lang sa game. Pero meron palang ibang way para makapag-exit ng game. Hindi kailangan i-reset. But anyway, mamaya. And then, sa taas, wala po nakalagay. Sa baba, we have 2 USB Type-C. Other one is for the power. And then the other one is for OTG, which is nice kasi kapag ka naglalaro tayo na naka-charge siya, hindi mo kailangan na tanggalin yung naka-charge dito, yung slot dito or yung power cable para lang makapag-insert ka ng OTG. OTG is for your games then I believe, isasaksak mo rito yung mga games mo. Kung wala kang extra micro SD card or something, dito nyo idadaan. Plus, we have the headphone jack. You know? So, kind of medyo solid din para sa isang, actually, mura na rin naman to na game console. Kaya I think solid na rin ito para sa akin. Now, sa likod, kita naman natin medyo transparent siya. We have 3,500 mAh battery kung nababasa niyo yan. And actually 5 to 10 watts lang yata ang konsumo nito per kapag naglalaro. Okay, or depende siguro sa 3D rendering ng game. But anyway, at least actually solid na yan, malaki na yan. And since maliit lang naman yung screen, as I have tested, like I told you na na-unbox ko na to 2 days ago and actually kahapon nilalaro ko na rin siya. Actually matagal siya malobat, makunat siya. I was expecting na 1 to 2 hours lang pero parang 3 to 4 hours na ako naglalaro. Half pa lang yung nakokonsumo ko. So, solid din yung battery life, not bad. And of course, ita-turn on na natin siya. Actually, mabilis siya mag-boot. Yun, no? Parang 5 seconds, 3 to 5 seconds lang. So that's it. Nakapag-boot na siya and pwede na natin siyang gamitin. So, sa umpisa, of course, we have all games. Pero gusto ko muna appreciate nyo. Ang ganda actually ng screen niya. Solid, di ba? I think mataas ang ano nito kahit paano. Ang kanyang PPI or DPI. Mataas. Kasi ganyang kapino. Ang ganda rin naman tingnan eh. Now, kung gusto mong all games, hindi random lang gusto mong hanapin, you can click enter. Okay na yan dyan. But, kung gusto mo isa-isahin per
device like this one, pagbaba ka, click mo na ito pababa, MAME, I'm not sure kung tama nga dyan, ang basa MAME, but that's Multiple Arcade Machine Emulator. Yung mga arcade na nilalaro natin sa mga malls, yan, 2003. PlayStation 1, okay, PlayStation 1 lang po na mga games ang nandyan. Family computer, yan, of course. Mga Nintendo 8-bit console na games na yan. 1986 ito, 1990, 16-bit, medyo mataas na ng konti. Super Famicom, Sega Mega Drive, Nintendo Game Boy, ito yung mga 1989 pataas. 1998, handheld console, Game Boy Color na ito. Nintendo Game Boy Advance, 2001. PC Engine, 1987. Atari ng 1990. Sega Master System ng 1985. Sega Game Gear ng 1990. And Neo Geo Pocket Color 1999. Meron pa pala. Wonders 1 Color ng 1999 din. Almost 2000 na. Medyo maganda na rin siguro dito mga graphics kahit pa paano. Okay. Pag sinabi ko maganda ang graphics is, of course, nung time na yon. Okay. Iba, I'm sure iba na yung graphics ngayon compared noon dati. Pero given na at the time, solid na to. At pag meron kang ganito dati, para sa amin, sa neighborhood namin, mayaman ka. And isa lang ang may ganito sa compound namin dati. Isa lang may ganito. And talagang ingit na ingit kami noon. Talagang kung kailangan manood lang kami manood na maghapon sa tabi niya, ginagawa namin yun. And kapag pinahiram kami, laking tuwa na namin yun. Solid. So, yeah. And then what else? Okay, yan. Kung gusto mo magdagdag pa ng mga games, of course, basta doon lang tayo sa mga supported niya ng mga consoles. Okay? Ito yung ROMs. Okay? Enter ka lang dyan. And of course, hanapin mo lang kung saan mo sinave na folder. Pwede. Ganun lang naman po kadali ito gamitin dito. So kung gusto magdagdag ng games, again, dito lang. Of course, saksak mo to sa computer. Alin man dito, I believe dito yata sa OTG kasi since ito yung data. And then, set ka lang ng folder dyan. And then, hanapin mo din para pwede mo siya malaro. Okay? So, back. And what else? Favorites. Of course, kapag may naset ka na ako, may naset na ako favorites. Adventure Island, Super Mario, of course. Yung palang na actually lalaro ko plus yung Contra. Actually, ba't di ko na-save dito? And then, history. Yeah, ito. Yan. Sa history, para malaman yung totoo talaga na sinabi ko na nakapaglaro na talaga ako. So, Contra, you know. Yan yung mga nilaro ko within these 2 days. Siyam pa lang naman. Marami na ako nalaro-laro dito. And what else? All games. So, balik na tayo sa all games. So, yan. And of course, para makita nyo syempre yung quality ng games, laro tayo ng konti. Gusensya nyo na yung style ko ng laro. Try tayo sa MAME 2003. King of Fighters na tayo sa pinaka-latest nila. 2003. Ito na yung pinaka-latest yata. So, I believe ito na yung pinaka-maganda yata ng graphics. Kung meron pang 2004, I'm not sure. Pero yung nakita natin. Pero try lang naman natin to para ma-appreciate lang natin kung maganda nga talaga siya. Pero let me tell you, within 2 days na laro ko siya. Maganda siya. Hindi rin pala po ito sponsored. Just so you know. Baka sabihin nyo, kanina pang Rumble dito, sponsored. No, hindi po. Binili ko po yan ha. Ayan po ang binayaran ko, 1,400. Nasa my purchases ko yan. Yes, so, ito ay not sponsored. Just trying out new gadgets. Oops. Start. Okay, press 1. Press play 1. Start. Okay, so, ito ang gagamitin ko, joystick. So, yun ang ginaganda rito. Kasi, kung Nintendo, ito lang yung kailangan mong buttons. Now, kung yung pang-arcade na game, meron ka ring option para sa joystick. And actually, okay din yung, volume niya. Kung nasa kwarto ka, medyo naingayan niya ako ngayon. Kasi tinutodo ko lang yung volume. Dibawasan lang ito. 90% yan. Yan. Kung kung nasa loob ka na ng kwarto or maliit lang yung bahay. Actually, malakas po ang sound nito ang audio. Ay, also, nabanggit ko ba na meron pala siyang mga L1, L2, R1, R2 rin ng mga buttons? But anyway, ayun na nga. O, yun na nga. Try natin. Wala tayo ng konti. Ito, dalas ko laruin ko dati. I'm not really a good player, pero ito parang nakakaubos naman ako ng oras dito. Oops. Hindi ko nakabisado. Hindi ko natanda actually yung moves dito. Diba? Solid. Diba? Pwede na rin ka-graphics ito. Maganda na rin. Pause tayo ng konti. So makita nyo na mas maayos. Patay. Ay di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone kami ang bahala. Kahit budget o flagship, lahat may tala. Botman, yeah, tech na malinaw. Review na malinaw. Alright. Ganda naman siya, diba? So, hanap pa tayo ng ibang game. So, pag mag-exit ka ng game, pinutin mo lang itong select and start ng sabay. Yes, babalik ka ngayon sa, actually, papipiliin ka pala muna para mag-quit, go quit, or pwede mo i-save kung gusto mo i-save.
Ibang laro naman. King of Fighters. Dito mo tayo. Metal Slug. Ito, paborito ko rin to dati. Pero matutunto ako dati kapag kalaro ko yung mga barkada ko. Technically, wala ng barkada. Mga dalawang kaibigan lang naman yun. Metal Slug, Super Vehicle, 1999. Ito, 2003. Try natin to. Saglit lang, mabilis lang. Gusto ko lang makita din yung quality of graphics here. Actually, pinakagusto ko lang dito ng mga games, mga titles is nandito sa Mame, and then dun sa Nintendo at saka sa Sega. The rest, hindi ako masyadong familiar sa ibang mga games. Ang nakalakayan ko is ito yung mga titles na to, yung mga consoles na yun. So, yeah. Here, ganda na kailangan natin, mukhang kailangan ito rin gamitin dito yung kanyang joystick. Pero look at that detail, di ba? Ang ganda, di ba? Detail of yung sa kanyang camera. Go. Let's go. I wonder kung tumatanggap din ito ng multiple player. Bagong labas na phone, gusto mong malaman specs, features, presyo, di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Text simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Dito sa kanyang joystick, by the way, sa kanyang joystick actually maganda ang filter sa control. Dito sa joystick na to. Dito lang medyo ako natitigasan habang naglalaro ko kahapon ng Contra. Kasi may mga pindot ako na parang hindi agad na di-detect ng game. So medyo naiinis ako kahapon. Tinamaan ako. Kahit budget o flagship, lahat may tala. Botman, yeah, tech na malinaw. Review na malaman, di puro yabang. Botman, solid ang galawan. Smartphone reviews para sa taong bayan. Tech simplified. May camera test, battery at display, gaming performance, sasabihin ng diretsahan. Hey, walang bias, walang arte, tapat kung magbigay. Kotman ng sagot, pag tech ang usapan ay tunay. Tech simplified. Kotman, yeah, tech na malinaw. Review na malaman, di puro yabang. Kotman, solid ang galawan. Smartphone reviews para sa taong bayan. Okay, game over. Lipat naman tayo ng ibang game. So, pwede natin i-save. Kung gusto mo i-save again, pero mamaya maghanap ako ng gusto kong i-save. So, Metal Slug, ano pa ba? Garo, SNK versus Capcom. Actually, maganda to try natin. This one, try nga natin. Parang gusto ko nga siya i-try. Let's go! Yes! Nice! Pwede ako lumipat-lipat. Actually, mas komportable pa lang dito sa joystick. Although pwede ako gumalaw dito. Ang tigas kasi dito. So, kung gusto mo mas komportable, itong pindutin mo. Ito ang joystick. Mas malambot yung pakiramdam at hindi agad mapapagod yung daliri. Lalo pagka nanggigigil ka sa mga buttons. Bro, basta smartphone, kami ang bahala. Lost. Okay, tabla. So, one more time. Yes, nanalo. That was anyway, ganda. Okay. Hanap ako ng ibang laro naman. Lipat tayo. So, labas tayo dito sa Super Turbo Person. Ang dami pa rito. Mga Street Fighter pa. Umilik yung Street Fighter. Actually, we can try that. How about Super Street Fighter? Ito tayo. Turbo. Okay.
Then after ito, lipat na tayo sa ibang console naman. Try man natin. Yun, no? Ito, tanda-tanda ko to. Uso to dati sa mga arcades, sa mga malls. That was early high school days. Try na ba? Parang gusto kong i-try si... Chanli tayo. Chanli! Let's go! Oop! Yes! One down. Palo. Isa pa. Sorry, hindi ako galing dito. Hindi ko natanda yung mga moves. Alright! Found that. Okay. So, yung Street Fighter. We can move on na. Save na rin natin. Move on. Quit. What else? Lipat na nga pala tayo ng ibang console naman. How about we go PlayStation? Kulay dito. Kita nyo naman dito yung kulay, di ba? Buhay na buhay. As long as supported ng game, yung ganung ding kulay na vibrant. Kasi dito 32-bit na tayo. Lipat tayo sa 32-bit. 20 games available. So, kanina, we have 9,400. Ang daming games nun. And then right here, we got 20 games. Available is Tekken, Crash Bandicoot, San Goku, Aikido, Kamen Rider, ito nalaro ko dati, Mortal Kombat 4 of course. So, the classic, yes, nilalaro ko dito dati sa arcade, RH American Tekken, konti lang talaga siya, literal. We have a few on the list. Try lang natin muna yung Tekken 3 para makita nyo na yung kanyang graphics. Mapapansin nyo medyo pixelated to. Arcade. Ganda naman ako eh. Xiao Yu versus Jin. Kita niyo yung konting pixelated. Yes! Ayun. Kita niyo? Parang hindi siya at least 30 FPS. Wala. Hindi abot na. Parang mga 15 to 20 FPS lang. Medyo hirap yung Medyo hirap yung chipset yata rito. I'm not sure kung chipset ang problema rito. Or yung emulation. Pero ang bagal Kita niyo ba? I'm sure, pansin nyo naman. Ganda sana ng laruin, Kaso, parang 15 to 20 FPS lang. Tapos ko na itong game na to. And then, move on tayo sa next na game. Yes! Pati yung tunog, Pangit din actually yung tunog. Sabog. Alis tayo dyan. Hindi maganda yung emulation nyo dito. Mortal Kombat. Pag dito, ganun din. Ibig sabihin, pangit ang niya. Either yung chipset or yung emulation. Baka hindi smooth. Pero medyo nakakadismaya yung ganong performance. Anyway, let's see. Try natin. Tumuloy na. Akala ko hindi siya tutuloy Favorite ko dito dati Sub-Zero. Hindi kita yung pangalan sa ilalim. Hindi masyadong parang hindi niya hindi niya masyadong yung tamang size ng screen dapat. Okay, we'll go with Scorpion niya. Sub-Zero versus Scorpion, yun nasa movie. Yes. Oh shit. Ito magandang FPS. Mukhang at least 30 to 45 FPS to. Magandang FPS ito. Doon lang sa kanina sa Tekken pangit. Maganda rito. Oh yes. Pixelated lang pero maganda, at least maganda rito. 30 to 40 FPS at least. Nakikita ko na yun lang. Oops. Oh. Sakit, bali. Oh, yeah. Right. Okay din. That's nice. So, Sub-Zero wins. Kita tayo. Okay, better yung performance dito. Akala ko lahat ng magiging PC engine dito is hindi. Pero buti naman okay to. Correction, PS1 pala. Sorry. PC engine nasa isip ko. PlayStation 1. Gundam Battle. Let's see kung ano to. Ito hindi ko pa to nalalaro. Kahit nung bata ako. So, check lang natin. Malakas sa speaker pero depende rin sa game yung linaw ng story mode.
Let's go. Maganda ba rito ang ano? Ganda ko. Okay din ah. Parang Street Fighter din pala. First time ko itong laro eh. Hindi ko, wala pabili naman dati kasi so. Ano to, junkie. Yun ah. Ang cute, ang bagal. Pero maganda. Maganda rin yung actually yung mukhang FPS niya. Yung quality lang ng graphics ang medyo natatawa ako. Pero ito, nasa ko na lang. Oh God. Okay, di naman kayo paano. Pwede na. Kasi tayo rito. Ayoko, di ko siya to feel yung game. Try ko lang isang racing sa PlayStation 1. Let's go. Isang racing lang, isang game lang. Isang ikot lang, ika. Let's go. Yun. Okay, ito pala yung quality ng graphics ng racing sa PlayStation 1 dati. So, how do we go? Okay, kung gusto natin ng FPS first person view, or we can change mas ano ako rito. Mas komportable ako rito. Let's go. Yun lang. Not bad. We have at least, pasensya nyo yung driving skill ko. Ito, yeah. Mas ayun lang. Wala nang ginawa kundi bumangga. Sorry. Hindi ako sanay. Junkie yung control. Hindi ako sanay sa control. Okay. Oops. Shadow sensitive. Yan na. Mapipick up ko na rin yan. Oh, talo na yata ako. Yep. Time is up. So, yun yung quality ng racing sa PlayStation 1. Kasi tayo dyan. What else? Crash Bandicoot again. Okay na. Balipat naman tayo sa ibang family computer, of course. Let me show you the Mario Brothers. Ito sa classic tayo, sa original, of course. Papakita natin. Saglit lang, baka mabawal yata kay Nintendo. Gusto nyo lang naman. Hihi! Ito, jump. Okay, jump. Let's go. Okay. Siyempre, yung mga classic dyan, ito lang naman ang hinahanap dyan. Pero there's more here than just this game. Sabi, alam ko meron dito ang isang ang gitna. Wala, hindi ko matanda ako nasaan. Yun, one life. Tanda ako pa yung part na yan. Yes, let's go. Pwede ko palang pinutin ito para sa baril. Ayun, nasayang yun. Wait. Wala na, tapos na. Yan yung mataas na jump. Yung mahabang jump. Ito yata. Ito ba? Yun! Yan yung Mario Brothers. So, tama na dito kasi baka ano tayo dito. Ma-flag. So, isa tayo dito. Save ko na lang later. Yung favorite ko yung Contra. Super Contra na the other one. Dito. Meron siyang, gustong ko to. I don't know kung matatandaan to ng mga kaidaran ko. Mga batang 80s dyan. Dati may pinipino tayong mga cheat para mag 30 life yung Contra. But here, nakahanda na. Gusto mo yung normal na Contra, meron din sila. Alam ko, basta meron dito isang normal na Contra. But this one, meron din sila nakahanda na. Hindi na kailangan i-enter yung cheat code. Contra, 30 life na agad. So, tapos, super na agad yung baril. S-gun. Ito hindi alaro kahapon. Dito actually naubos yung oras ko. More than 2 hours. Hindi ko na napansin yung oras. Let me show. Hindi ako magaling dito pero very memorable sa akin to kasi dati. Ito yata ang kauna-unahang game na naka-adikan ko.
kasi may nagbukas na sa may bilyaran malapit sa amin, nagbukas sila ng nagbukas sila ng ganito, maliit na room para sa tatlong family computer. So imagine may happiness. Tapos yun lang. Sabi ko sa inyo, hindi ako magaling dito. Pero never fear. Meron tayong 30 lives. So yung ginagawa mo dyan, ha? Oo. Ang ginagawa mo dyan, ha? Boop. Ito yung sinasabi sa inyo ba't ayaw ko, parang ayaw ko. Ayun, pinindot ko na yung down button, hindi agad nagre-react yung so dito lang ako hindi ako impressed sa part na to. Kung sa Contra lang ito, pero yung Contra pa lang kasi ang basically nalaro ko na matagal talaga rito. And every time na gusto ko dumapa, while yun, basta may mga times na okay siya, pero pag mga crucial, parang nadidelay yung yung pindot. Ayan, tulad dyan, mutik na naman. Diba? Pinipindot ko naman napipindot ko naman ng tama eh. For some reason, okay siya ngayon. For some reason, kaya panindigan natin yan. Mutik na naman. So, finally, makapasok tayo. So, yeah, this is probably one of the games na talagang gusto ko hanggang ngayon. It powered off. So, sorry, lobat na. So, kanina 50% pa tayo. For some reason, mabilis siya malobat na after pagka pumatak na yun. No, actually, 1 oras na pala. May 1 oras na rin pala. Ang dami lang cut kasi. Kaya nakikita nyo, hindi pa 1 oras dyan sa oras. Pero marami na kasing cut. Naglalaro ko na, jump ko lang. But technically, dito sa recording ko is 1 oras and 10 minuto na. So, yes. Naka 1 oras naman tayo dun sa natitira niyang charge. But anyway, charge ko muna saglit, okay? So, yung confirm ko lang, hindi niya supported ang fast charging. I tried na isaksak siya dun sa 100 watts Type-C, hindi siya nag-work. So, sinarge ko siya dun sa Type-A, slow charger lang, dun siya nag-work. So, this doesn't support fast charging, slow charging lang. So, Type-A, usually Type-C to Type-A, since Type-C ito, so dapat sasaksak nyo sa Type-A na part nung charging brick nyo. Wala kasama tong charging brick, so yung inyo na lang na charging brick ang gagamitin nyo. So, confirm, Type-C to Type-A, slow charging lang, hindi siya gagana sa fast charging na slot ng mga gun chargers, kung may gun chargers kayo or yung charging brick nyo is supported ng ang slow and fast charging. So again, saksak nyo lang sa slow charging or Type-A, Type-C to Type-A. Okay. So yun. Pansin ko rin sa kanya, wala akong access to settings. Gusto ko sanang check kung ano yung settings nito. Yun, ano yung ginawa ko? Ito pala, nasa likod pala. L1. Diyos ko po, kakasabi ko lang. Kanina ko pa hinahanap. Pinindot ko na lahat to. Walang settings. Andito pala sa likod. L1. Okay, English, full screen of course. Key mapping. Pwede baguhin pala yung keys. Kung in case lang, factory reset. Ito na yun. Again, movie. Pwede ka rin mag-play ng movie if you want. Yeah, pwede nga. Mag-open lang siya ng gallery, ng parang file manager. And of course, ebook din. This is nice. Okay, what else? Yun lang. Sa brightness, pwede ko, ayun pala. Sabi ko kanina parang ang labo talaga ng brightness. Pwede pa palang i-brighten. Kaso nga lang, if we do that, kung gusto mo siyang gamitin sa labas siguro, sa tanghaling tapat, mas malakas po yun sa battery ha. Kanina naka-0 tayo. So, ayoko naman 0. Parang pangit ang maglaro ng ganun 0. Pero, simula nung 2 days ago na ginamit ko to, nakaset lang siya sa 0. So, okay naman siya siguro. Pero ngayon siguro dadagdagan ko lang ng konti. Medyo mas malakas siya sa battery. Kaya siguro makuna siya sa battery noon kahapon. At saka nung makalawa. Kasi, naka-0 brightness. Ngayon, lalagyan ko na siya ng mas mataas na brightness. Siguro from 4 hours, magiging 2 to 3 hours na lang ito. Siyempre, malakas ako battery talaga yung brightness. But this one, meron pala. Akala ko wala eh. So, enter. So, that's it. Nandito pala kung gusto nyo i-access yung settings nandito. So, ayan. Exit. Pag mag-exit kayo ng games dito. And then, settings dito. Kakasabi ko lang na agad ako. Na proven wrong agad ako. But anyway, again, this is the R36S. Kung interesado pala kayo rito, iwan ko na lang ang link sa video description or actually wag na to sa video description, usually na expire yun eh. Dito na lang, pag hanapin nyo yung floating tag dito ng Shopee and Lazada, preferably yung Shopee kasi mas mura at maraming voucher talaga, mga surprise voucher, mas maraming discount sa Shopee dito, floating tag. Pag hindi nyo makita tong floating tag dito, touch nyo muna yung screen para lumabas yung floating tag dito ng Shopee and Lazada. Again, Shopee, mas maganda ang bigayan doon ng voucher discount dito, okay? Baka makuha nyo ito ng less than dun sa price na nabili ko to. Okay? So again, this is the R36S. Tama. R36S. And solid naman siya. Okay. So kung gusto mo lang ng retro games here, pwede siya.
supported niya actually other features pa, pero hindi ko na i-explore pa yon kasi wala ako nung ibang mga gusto kong i-explore sana, like extra micro SD card kung okay nga ba. Pero maybe kapag sinipag ako at kapag tingin ko marami pa ako may dadagdag, gawan ko siya ng second video. But for now, mukhang may enjoy ko na siya as is. Ang ganda ng screen. Actually, dito ako sa screen na tuwa. It's not full HD. It's just 640 yata na na resolution, pero mukhang mataas naman ang PPI niya kasi ang ganda nung, kita niyo naman yung pino, pagkakapino nung screen. Yung pixel kapag maganda naman talaga yung nung sino-show niya sa screen, hindi mo makikita yung pixel. Of course, pag pixelated talaga yung game, makikita mo yung pixel. But for those games na pino naman, like this one, ito pictures, yung picture na pinoproject dito sa screen, kita nyo ba yung pixel? Hindi rin, di ba? So, maganda rin talaga yung quality ng kanyang screen. Dito ako natuwa. Negative ako dito sa kanyang joystick. Itong directional na buttons. Medyo may times na hindi kumakagat kasi. Joystick, medyo okay. Siguro sa screen bibigyan ko to ng 8 out of 10. Sa directional button, itong part na to, bibigyan ko lang to ng 7 or 6, probably 6 pa nga, 6 out of 10. But the joystick actually medyo mas decent, so bibigyan ko to ng 8 out of 10 din. The rest, okay naman. Wala naman ako masyadong issue. The speaker, by the way, bibigyan ko lang siya ng, actually maganda siya for this. May mga basag lang na games, but most of the games naman okay. I'm not sure kung sa game ang issue kasi mga lumang model yon or lumang games yon, lumang titles, baka doon ang issue. But for the yung kanyang quality at lahas, walang bass, of course, manipis, masyadong high pitch yung tunog. Bibigyan ko lang siguro to ng 7 out of 10. Malakas naman siya, medyo hindi lang consistent yung clarity niya. So, 7 out of 10. Bibigyan ko na lang din yun. And overall, actually, narinig ba? Yeah. Medyo may maluluwag siya na parts. So, I can say kung solid talaga yung design niya. But for what it's worth, so far, first impression na unang gamit na rin sa kanya for a few days, I believe okay to, bigyan na lang din ng 7.5 or 8. 8 na siguro. 8 out of 10, bigyan ko na ng pakonsuelo. 8 out of 10, okay siya. Again, hindi naman ito mahal, nasa 1,000 plus lang naman. So, I'd say okay to. Ang ganda rin ng kanyang, yung kanyang quality kasi ng display. Sa display ako natutuwa kasi may nubuhay yung display. Yun lang, siguro. Anyway, again, kung interesado kayo, goods to, 8 out of 10 for this, the R36S na retro gaming console. Okay? Again, available po dito sa floating tag ng Shopee and Lazada. Okay? Hanggang doon lang. This is Rain Manguera. I'll talk to you again soon. Ikot man ang sagot, pag-tek